Walang sinuman ang nakaisip na sa isang gabi lang ang makapal na gubat ngang Cambodia ay magiging tarangkahan patungo sa impyerno. Ang kalangitan sa itaas ng hangganan ng Pilipinas ay dumilim na parang uling. Ang hangin ay humuhuni sa mga puno. Mula sa malayo, ang aandap-andap na ilaw mula sa bantayan ay sumasalamin sa tubig tila payapa ng bawat gabi. Ngunit sa kabilang panik sa gitna ngang kadiliman daan-daang bungangangang kanyon ang sabay-sabay na tumingala nakatutok sa hilaga. Isang matinis at nakabibinging sipol ang pumasag sa katahimikan ng langit na sinundan ng daan-daang linyang pula na bumaluktot sa himpapawid. Sa isang iglap ang tahimik na langit ay naging isang dambuhalang pader ng apoy. Sunod-sunod na dagundong ngang pagsabok ang lupa ay yumanik na parang lindol. Matipak ng lupa at bato ang tumalsik ang base sa hangganan ng Pilipinas ay nadurok bago pa man makahingi ng tulong. Hindi maintindihan ng masundalong Pilipino kung ano ang nangyayari. Ang lahat ng sistema ng komunikasyon ay nagambala. Samang screen ng radar 12-12 ng metal na signal ang bumubuhos patawid sa hangganan sindami ng baha. Sa gitna ngang usok lumitaw ang tangkeng 919A ng Pilipinas na may pinturang pangkamuflahe sa gubat na sinundan ng mahabang hanay ng MZBD Infantry Fighting Vehicle at PLG Lime Self-Propelled Artillery. Walang makapaniwala na iyon ay hukbong Sino, hindi hukbong Cambodian. Direkta silang tumawid sa hangganan para umatake gamit ang slogan na kontraterorismo, ngunit malinaw na ito ay isang ganap na pananakop. Iniulat ng telebisyon sa Beijing makalipas ang ilang oras na ito raw ay paglilinis sa mga rebelde, ngunit ang satellite image mula sa Amerika ay nagsabing ang katotohanan. Dambuhalang mga hanay ngang sasakyang pandigma ang nahati sa tatlong linya ng pag-atake na pumapasok ng malalim sa teritoryo ng Pilipinas sa bilis na 40 km/h. Nang gabing iyon walang tigil ang pagpapaputok ng artilerya ng Sina. Ang PHL-19 rocket artillery ay nakpakawala ng 370 mm na bala na lumikha ng kanyon na mas malalim pa sa 2 metro. Sinubukan ng sundalong Pilipino na gumanti gamit ang 155 mm na kanyon, ngunit bawat lokasyon nila ay agad na natutukoy ng mga winglong 2 UAV ng kalaban at agad pinababalikan ng putok. Naputol ang malinya ng komunikasyon, nawala ng kuryente sa lahat ng dako. Ang koordinasyon ay paralisado. Sa Zamboanga ang paliparang militar ay nawasak bago pa man makalipat ang mga F-16. Wala ng duda kinakalkulang Tsina ang bawat hakbang. Ang balitang pag-atake ay kumalat sa buong mundo. Hukbong Tsino sinalakay ang Pilipinas mula Cambodia, mga pulang headline ang lumabas sa malalaking news agency. Sa Washington sa gitna ng gabi nagkaroon ng emergency meeting ang National Security Council. Ang commander ng 2nd Fleet ay inutusang maghanda na ipadala ang USS Ronald Reagan Carrier Strike Group. Sa media sinabi lamang nilang isang operasyong panseguridad ang nagaganap upang mapanatili ang katatagan sa rehiyon. Sa likod ng pahayag na iyon ay libu-libong sundalo at daan-daang tangke. Inilarawan ng makanluraning eksperto sa militar ang operasyong ito bilang isang digital blitzkrieg. Ang layunin wasakin ang kakayahang depensiba ng Pilipinas sa loob ng 48 oras bago pa makatugon ng Amerika. Ang mga combat engineer ng Sina ay agad na naktayo ng mga pontoon bridge patawid sa Ilok Cagayan. Ang mga mobile refueling station ay sumusunod sa likuran. Ang field command system ay gumagamit ng connection sa Beidou satellite na nagpapahintulot sa mga frontline unit na makatanggap ng mautos at target coordinates halos kaagad. Lahat ay automatiko tulad ng isang makina ng digmaan. Sa Maynila, nakdeklara ang gobyerno ng Pilipinas ng state of emergency. Ang manatitirang unit ay umatras sa pangalawang linya ng depensa sa Cagayan de Oro. Ang masibilyan ay naksilikas sa gulo. Ang malarawan ng mataong bitbit ang kanilang mga ari-arian habang umaalis sa mga nayon sa gitna ng usok ay gumulat sa buong mundo. Ang makalapit bansa tulad ng Vietnam, Malaysia at Singapore ay naktaas ng kanilang security alert. Sa Hanoi, tinataya nila na kung babagsak ang Pilipinas, ang buong balanse ng kapangyarihan sa Timog Silangang Asya ay guguho. Sa dagat kanlurang Pilipinas natukoy ng radar ang isang grupo ng barkong pandikmang Sina na gumagalaw mula Hilagang Silangan patimog kanluran. 60 barko, kabilang ang Type
055 destroyers at Type 071 amphibious transport docks ay mahigpit na naglalayag. Ang kalangitan sa itaas ng Dagat Sulu ay natatakpan ng mga reconnaissance UAV ng Sina na naglayong lumikha ng isang military buffer zone upang kontrolin ang buong rehiyon. Samantala sa Pilipinas, ang hukbo ay halos durok na. Ang malumang modelo ng tangke ay hindi makatagal sa reactive armor ng Type 99A. Ang mga unit ng artilerya ay patuloy na winawasak. Ang buong linya ng depensa sa silangan ay naiwang wasak. Nang gabing iyon, ang lupa sa paligid ng Zamboanga ay nagliliyab. Isang nakaligtas na opisyal na Pilipino ang nakuwento kalaunan na nakita niya ang isang ilok ng bakal na dumadaloy sa mga palayan. Hindi na iyon mataw kundi mahumihingang makina ng pakpatay. Mahigit 3,000 kilometer ang layo mula sa larangan ng digmaan. Sa Guam, ang Anderson Air Force Base ay nakatanggap ng utos na pumasok sa Strategic Response Mode. Sinimulang suriin ng gabi sa Tube Lancer Bomber ang kanilang makina. Sa Yokosuka, ang aircraft carrier na Ronald Reagan ay umalis sa daungan kasama ang 7 Arleigh Burke-class Aegis destroyer. Hindi pa opisyal na nagdedeklara ng giyera ang Estados Unidos, ngunit alam ng mundo na kung hindi titigil ang pag-atake na ito ilang oras na lang bago magliyap ang dagat kanlurang Pilipinas. Nang sumikat ang unang liwanag ng bagong araw, tumagos ito sa makapal na itim na usok na bumabalot sa hangganan ng Pilipinas na naglantad sa mga sira-sirang tangke at mga bangkay ng sundalo na nagkalat. Malayo sa gubat ng Cambodia, ang medium range DF-21D missile launcher ay itinayo na katutok sa timok kanluran. Sa baybayin, ang dambuhalang anyo ng 2th Fleet ay mabilis na papalapit. Alam ngang lahat na ito pa lang ang unang araw at ang tunay na bagyo ay malapit nang dumating. Sa katimugang bahagi ng dagat kanlurang Pilipinas, ang dambuhalang bakal ng 2th Fleet ng US ay tahimik na humahawi sa mga alon. Ang aircraft carrier na USS Ronald Reagan ang nangunguna, sinusundan ng mga destroyer at cruiser. Sa ilalim ng kubyerta, daandaang marinero ang nagmamadaling makarga ng gasolina at mga missile. Sa command room, si Admiral Michael Green ay nakatitik sa digital map na nagpapakita ng lugar ng Pilipinas-Cambodia. Ang mapulang tuldok na kumakatawan sa Chinese Armored Column ay lumalalim na 80 km sa teritoryo ng Pilipinas. Kakahatit lang nung US satellite ng nga bagong imahe, ang nga DF-21D at DF-26 launcher sa Cambodia ay na-set up na handa ng magpaputok. Iyon ang nga carrier killer anti-ship ballistic missile. Kuminuyom ang kamao ni Green. Alam niya na kung hindi siya kikilos, ang kanyang fleet ay maring maging biktima. Hindi pa nakdedeklara ng giyera ang Washington, ngunit ang Proactive Self-Defense Order ay na-activate na. Nakatanggap si Admiral Green ng isang nakakode na signal mula sa Pentagon. Ang pangunahing target, wasakin ang Command and Control C2 capability ng nga puwersang Sino sa Cambodia. Bawal atakihin ang teritoryo ng Sina alas 2:00 umaga lokal na oras. Ang matakip ng vertical launch system sa cruiser na USS Bunker Hill ay sabay-sabay na bumukas. Ang mga Tomahawk cruise missile ay sumibat mula sa Matubo, pumaylang lang sa kalangitan ng gabi at pagkatapos ay bumaba, lumilipad ng mababa sa ibabaw ng tubig sa bilis na halos 900 km. Kasabay nito ang mga destroyer na USS Mustin at USS Dewey ay nakpakawala rin ng missile na bumubuong isang bakal na kawan ng lobo na patungo sa lupain ng Cambodia. Bawat Tomahawk ay may dalang 450 kg na warhead na nakaprograma upang tamaan ang mga field command center at fuel depot. Sa Phnom Penh, tumunok ang mga alarma, ngunit huli na ang lahat. Isang Tomahawk ang tumagos sa bubong ng isang nakakamuflaheng underground command bunker na nasa ilalim ng isang abandonadong gusaling pang-industriya. Ang nakapangingilabot na pagsabog ay yumanig sa buong lugar. Ang sistema ng koordinasyon ng operasyon ng Sina ay ganap na naparalisa. Nawala ang signal ng command. Ang mga frontline unit ay hindi na makakontak sa command center. Sa loop lamang ng ilang minuto, ang dambuhalang makinang dikmaan ng Beijing ay napugutan ng ulo. Kasabay nito sa kalangitan ang isang flight ng Ngabe. Sa Tube, Lancer na lumipat mula sa Guam ay nagpakawala ng 12-12 ng AGM. 158 JASSM cruise missiles patungo sa mga high-value target tulad ng long range radar
station at ang Rim Naval Base na ginagamit ngang sinapara sa kanilang nga J-16. Sa Hong Kong at Shanghai, ang pambansang channel sa telebisyon ay biglang nawalan ng signal na lumika ng pakalito. Nagpatawag ng emergency meeting ang Beijing. Ang mga general ng People's Liberation Army ay humihingi ng agarang ganti. Ang utos na i-activate ang strategic missile forces ay nilagdaan. Sa isang kagubatan sa Timok Sina, dambuhalang nga pintong konkreto ang bumukas. Isa-isang lumabas ang nga DF, 21 dia DF, 26 launcher itinayo ang nga missile patungo sa kalangitan ng gabi. Ilang minuto ang lumipas, matingkat na dilaw na apoy ang bumuga mula sa likuran ng nga missile na naktulak sa nga ito patungo sa kalawakan. Mula sa dagat na tukoy, agad ng radar ng Pujung Fleet ang dosa-dosa ng nga target na papalapit. Sa command room ng USS Ronald Reagan, umalingaw-ngaw ang pulang alarma. Sumigaw ang combat commander ay activate ang lahat ng SM. 3 paputukin ang ma-SM. 3 interceptor missile ay pumaylang lang na parang mapilak na sibat lumilipat pasalubong sa bilis na masambilan. Ang unang paghaharap ay nangyari sa labas ng atmosfera sa taas na higit sa 100 km. Ilan lamang ang matagumpay na naharang. Ang karamihan ay patuloy na bumulusok pababa sa bilis na hypersonic. Nang muli silang pumasok sa atmosfera, nagsimula silang gumawa ng komplikadong maniobra upang maiwasan na mapabagsak. Agad na na-activate ang ikalawang layer ng depensa ng US. Ang mga destroyer at cruiser ay sunod-sunod na nakpakawala ng 12 ng SM. 6. Nagliwanag ang kalangitan sa itaas ng fleet. Sinubukan ng electronic warfare systems na guluhin ang nga signal, ngunit hindi lahat ay naharang. Isang DF 21D missile ang nakalusot sa pader nga apoy diretso patungo sa destroyer na USS John S. McCain. Ang falang CWS system ng barko ay nakbuga ng dahan-dahang bala na lumikang isang metal na pader, ngunit masyadong mabilis ang DF-21D. Tumagos ito na parang kutsilyo sa tela. Ang paktama ay hindi lumikang malaking pagsabog, tanging isang sipol at isang maliwanag na kislap pagkatapos tumagilit ang buong barko. Ang napakalaking enerhiya ay pumunit sa katawan ng barko na nag-iwan sa USS John S. McCain, naganap na inutil sa labanan. Sa dagat, umaling-awngaw ang mga alarma. Isa pang DF-26 ang patungo sa aircraft carrier na Ronald Reagan. Ngunit sa pagkakataong ito, mabilis na tumugon ang Aegis system, nakpakawala ng 2 SM, 6 at naharang ito. Isang malakas na pagsabog ang naganap, wala pang 300 metro mula sa gilid ng barko. Ang shockwave ay nakpatalsik sa mga marinero sa kubyerta, ngunit nanatiling matatag ang barko. Mula sa Anderson ang magabi, 2 Spirit stealth bomber ay papalapit na sa himpapawid ng Timok, Laos. Ang target ang mga DF-21D Silo sa Cambodia. Sa Washington, nakatanggap ng ulat ang Pangulo ng US at nagsabi lamang ng isang pangungusap, huwag ninyong hayaang makapagpaputok sila ng pangalawang beses. Agad na naglabas ang Pentagon ng utos para sa isang limitadong counter-strike, wasakin ang lahat ng medium-range missile capabilities sa Cambodia sa loob ng 2 oras. Sa dagat kanlurang Pilipinas, ang Tejas Fleet ay pumasok na sa full combat formation. Sunod-sunod na pinakawalan ang mga F/A-18E Super Hornet, lumilipat patungo sa kadiliman ng gabi. Ang kalangitan ng Pilipinas-Cambodia ay nagliliwanag. Ang paghaharap sa pagitan ng dalawang superpower ay tunay nang nagsimula. Sa aircraft carrier, isang Amerikanong opisyal ang tumingin sa radar screen na puno ngang maliliwanag na tulok alam na hindi na ito isang pagsasanay kundi isang bagong kabanata sa kasaysayan ng modernong digmaan. Ang kalangitan sa ibabaw ng dagat kanlurang Pilipinas ay kasing liwanag ng isang short circuit na electrical grid. Sa kubyerta ng USS Ronald Reagan, ang piloto ay naghahanda para sa pinakamalaking pag-atake. Isa-isang itinulak ang mga F/A-18 Hornet sa flight deck kasama ang mga F-35 Chestel fighter na may misyon. Nabuksan ang daan sa pamamagitan ng pagsira sa radar ng kalaban bago magsimula ang pangunahing pag-atake. Sa radar screen ng 7th Fleet, nagsimulang dumami ang signal ng kaway mula sa kanluran. 12 ng nga J-9+ at J-20 ng Tsina ang lumilipat mula sa nga base at paliparan sa Sihanoukville. Dahan-dahang ikinabit ng Amerikanong piloto ang kanilang seatbelt
Tumunok ang signal ng paglipat. Ang F-35C ay sumibat mula sa kubyerta lumilipat diretso sa kadiliman. Ang unang air combat sa pagitan ng dalawang superpower sa ika-21 siglo ay opisyal nang nagsimula. Sa taas na 10,000 metro na tukoy ning nangungunang F-35C ng US ang isang formasyon ng na J-20 ng Sina na papalapit. Ang APG 81 ISR radar nito ay gumagana sa stealth mode na tutukoy ang kalaban ng hindi natutukoy pabalik. Ang data ay agad na ibinahagi sa buong flight wing sa pamamagitan ng Link 16 network. Nagbigay nga tusang flight leader magpakawala ng missile sa direksyon 270 layo 60 milya. Ang mga AIM 120 AMRAAM missile ay umagibis sa bilis na Mach 4. Sa kabilang panik na activate ngang J-20 ang warning system nito gumanti sa pamamagitan ngang pakpapakawalangang nga flare ngunit ang ibang nga missile ay tumama sa target. Dalawang J-16 ang sumabog naging dambuhalang bola ng POY. Agad na gumanti ang Chinese Air Force. Ang PL-15 missile ay pinakawalan tumama sa isang F-18 Super Hornet na sumabog din. Lumawak ang labanan sa himpapawid. Sa dagat, ang barkong pandikma ni US ay pumasok sa full air defense mode. 12-12 ng SM-9 ang pinakawala na bumubuo ng isang protective seal. Sa malayo nagsimula na ring gumanti ang Type 055 destroyer ng Sina. Ang Ye-12 anti-ship missile ay lumipat ng mababa sa ibabaw ng tubig patungo sa US Carrier Strike Group. Mabilis na tumugon ang US fleet. Ang mga SM-2 missile ay sunod-sunod na pinakawala upang harangin ang mga ito ngunit mayroon pa ring mga missile na nakalusot. Isang YJ-12 ang lumipat ng napakababa kaya halos hindi ito natukoy nga radar. Dumiretso ito sa cruiser na USS Antietam. Ang CIWS system ay nakbuga ng ulan ng bala ngunit masyadong malapit na ang distansya. Ang pagsabok ay naganap malapit sa kaliwang bahagi nagtalsikan ang 12-12 ng marinero. Tumagilit ang barko at umakyat ang makapal na itim na usok. Samantala sa ilalim ng dagat isa pang uri ng pangangaso ang nagaganap. Ang Virginia-class attack submarine na USS Illinois ay palihim na nakalapit sa katubigan ng Cambodia. Natukoy ngang sonar system nito ang signal ng isang Type 054 frigate. Nagbigay ngang utos ang Kapitan Fire Torpedoes. Dalawang MK-48 torpedoes ang umalis sa tubo gumagalaw ng tahimik. Nang matukoy ito ng radar ng kalaban huli na ang lahat. Isang malakas na pagsabog sa ilalim ng tubig ang yumanik sa ibabaw. Ang katawan ng barkong Sino ay nabiyak sa gitna at lumubok sa loop lamang ng ilang minuto. Ngunit sa kabilang banda natukoy ng isang Type 093 submarine ng Sina ang USS Illinois sa pamamagitan ng reflected sonar signal. Nagpakawala ito ng 6 na torpedo bilang ganti. Tumunok ang alarma sa control room ng US. Nautos ang kapitan ng emergency team nagpakawala ng Dechoy. Ang torpedo ay lumihis patungo sa Dechoy at sumabog. Ang submarino ng US ay nakaligtas ng bahagya. Sa himpapawid nagpatuloy ang matinding labanan. Isang F-35C ang lumipat ng mas mataas kaysa sa formasyon at natukoy ang isang grupo nga mobile radar ngang Sina na nakaposisyon sa lalim ngang gubat ngang Cambodia. Agad na ipinadala ang data sa fleet. Ilang minuto lang ang lumipas mula sa destroyer na USS Terret. Isang Salfong Tomahawk cruise missiles ang pinakawala patungo sa lokasyong iyon sinunok ang radar at kagamitan sa pagkontrol. Sa hilagang himpapawid ng Pilipinas ang mga F-15 Eagle ng US mula sa Okinawa ay pumasok na rin sa lugar. Nakipagtulungan sila sa manatitirang pwersa ng hukbong himpapawid ng Pilipinas gamit ang sandwich tactic na pumipiga sa formasyon ng J-16 Sina sa pagitan ng dalawang direksyon. Alas 9:00 ng umaga ang kalangitan ng dagat kanlurang Pilipinas ay nagliwanag sa libu-libong maliliit na pagsabog. Ang tubig sa ibaba ay hindi rin mapakali. Ang mabarkong pandikma ng magkabilang panik ay tinamaan at nasusunog. Isang Arleigh-class destroyer ang nawalan ng kontak matapos tamaan ng dalawang YJ-12. Sa kabilang banda isang Type 055 destroyer ng Sina ang tinamaan ng Tomahawk. Sa imbakan ng bala sumabog at naging isang damuhalang bola ng apoy. Ang lakas ng pagsabog
ay bumasak sa mga bintana ng barko na ilang kilometro ang layo. Sa command ship na Ronald Reagan nakatayo sa harap ng screen na punong kulang tulok, alam niyang ito ay isang pagsubok sa buhay at kamatayan ng modernong sibilisasyon. Ang langit ay nagsimulang kumupas, ang usok ng pulbura ay humalo sa maulap. Isa-isang bumabalik ang mga eroplano na may nakakabahalang kaunting natitirang gasolina. Ang US fleet ay naktamo ng matinding pinsala ngunit napanatili ang formasyon nito. Ang Sina ay nawalan ng maraming barko at radar ngunit nananatiling nakatayo. Parehong naunawaan ng makabilang panik na ito ay paunang salpok lamang ng isang mahabang awit ng pakawasak. Pagsapit ngang gabi, ang ibabaw ng tubig ay huminahon ngunit sa ilalim ang mga submarino ay patuloy na gumagalaw. At sa makabilang dulong Pasipiko sa Washington at Beijing, ang mga hotline na telepono ay walang tigil sa pagring. Sa pagbubukang liwayway sa lupain ng Pilipinas, wala na ang ginintuang kulay kundi ay may halong kulay abong usok. Ang mapalayan sa paligid ng Zamboanga ay nadurog ng matrek ng tangke. Sinusubukan ng sundalong Pilipino na hilahin ang kanilang makasamahan mula sa mga butas ng bomba. Ang lugar sa hangganan ay naging lupain ng kamatayan. Matapos ang 2 araw na patuloy na pag-atake, nasakop na nga armored front ng Sina ang malaking bahagi ng silangang hangganan. Ngunit matapos tamaan ng mga Tomahawk ng US nung nakaraang gabi, ang command system ng Sina ay naputol. Ang mga frontline unit ay hindi na nakakatanggap ng signal ng lokasyon mula sa Beidou satellite. Tanging mga shortwave na komunikasyon sa lugar na lang ang natira. Ang mga utos ay naging pira-piraso sa kahabaan ng maabandonadong kalsada na kalat ang masunog na transport truck. Walang nakakaalam kung saan eksaktong naputol ang linya ng supply. Alam lang nila na paubos na ang gasolina. Isang batang opisyal ng 3R Brigade ang sumigaw sa radyo. Ang 31st Marine Expeditionary Unit MUS mula sa Okinawa ay mabilis na dinala sa pamamagitan ng mga C-17 transport plane sa Clark. Pagkatapos ay nakipag-ugnayan sila sa mga natitirang puwersa ng Pilipinas na bumubuo ng isang linya ng depensa sa lugar ng Pampanga, mahigit 200 km mula sa Maynila. Sa kalangitan ang Makaha, 53 Super Stallion transport helicopter ay lumapak sa gitna ng pulang alikabok na dadala ng magabala pakain at Stinger anti-aircraft missile system. Bumaba ang sundalong Amerikano, ang kanilang nga mukha ay puno ng alikabok, ang kanilang nga mata ay malamig na parang bakal. Sa himpapawid umugong ang F-15E Strike Eagle bitbit ang JDAM guided bomb na ibinaksak sa gitna ng isang gumagalaw na kolum nga sasakyang pandigma ng Sina. Ngunit hindi umurong ang Sina. Kahit na walang komunikasyon, ang mga unit ng tangke ay patuloy na sumulong na parang mga makinang walang pakiramdam. Sa likod nila ang PLZ No. 5 self-propelled artillery ay nagpapaputok ayon sa mga preset na utos. Sa observation screen sa temporary US Command Center sa Maynila, isang analyst ang bumulong. Lumalamig sila sa dilim. Walang radar, walang satellite. Umandar na lang sa inertia. Ito na ang ating pagkakataon. Agad na inilunsat ang Eagle's Claw counterattack plan. Ang layunin putulin ang ulo ng opensiba sa silangan palibutan at wasakin ang frontline combat column ng Sina. Sumapit ang gabi, ang langit ay naging pula mula sa liwanag ng flare. Ang MAFI-22 Osprey ng US ay tahimik na gumalaw sa ilalim ng liwanag ng buwan, sumusunod sa gilid ng Ilok Mindanao gamit lamang ang night vision system. Sa unahan ang MAARC 11 Raven UAV ay umiikot, nagpapadala ng real-time na mga imahe pabalik sa command center. Tinukoy ng US Coordination Station ang matarget, nagpapadala ng utos sa artilerya ng Pilipinas sa likurang linya. Ang Ma-155mm M158 howitzer ay nagsimulang magpaputok sa isang tuloy-tuloy at tumpak na ritmo. Ang malinya na apoy ay bumaluktot sa kalangitan, bumaksak eksakto kung saan humihinto ang kolum ng sasakyan ng Sina. Isa-isang sumabok ang Ma-Type 99A. Nagtakbuhan ang mga sundalong sinopalabas ng mga sasakyan, naghahanap ng masisilungan. Sinubukan ng ilang unit na gumanti, ngunit ang kanilang artillery positioning system ay malubang nagambala. Ang kanilang mabala ay nakalat, minsan ay tumatama pa sa sarili
nilang makolum. Sa gitna ng kaguluhan lumitaw ang mga Switchblade drone ng US maliit na parang maibong bakal tahimik na bumulusok sumasabog sa gitna ng mga nakukumpulang sundalo. Ang mahabang gabi ay gumapang ngunit sa halip na kadiliman bawat sulok ay puno ng liwanag. Kinabukasan paksikat ng araw pumasok ang mga US Scout unit sa lugar. Ang tanawin sa harap nila ay nagpatahimik sa kanila. Ang highway ay butas-butas. Daan-daang masira-sirang tangke ang nakapatong-patong. Ang usok ay umaalpas pa rin mula sa matangke gasolina na hindi pa ubos na nasusunog. Ang mabangkay ay nakahalo sa matumpok ng bakal. Isang batang sundalong Amerikano ang tumingin sa paligid bumubulong walang nananalo sa impyernong ito. Ngunit hindi pa tapos ang digmaan. Sa timog, kontrolado pa rin ng hukbong Tsino ang isang frontline na halos 60 kilometers ang haba. Sinusubukan nilang buksan ang isang linya ng supply mula sa Cambodia. Isang convoy ng mga truck na puno ng kagamitan ang patungo sa kanluran. Gayunpaman sa kalangitan na italanang na spy satellite ng US ang bawat galaw. Sa loop lamang ng ilang oras isang flight ng B-52 Stratofortress mula sa Diego Garcia ang lumipat. Pagdating nila ang buong linya ng supply ay naging dagat ng apoy. Mahigit 40 truck ang nasusunog ang itim na usok ay kasing taas ng madambuhalang haligi. Sa isang suno na radyo may maririnig pang sigaw na wala na sa atin. Ang lahat mabilis na kumalat ang masamang balita. Sa command bunker sa Phnom Penh, alam ng Sina na ang buong linya ng supply sa silangan ay gumuho na. Walang gasolina, walang balaw, walang command. Ang libu-libong tangke ngayon ay mga piraso na lamang ng bakal na naghihintay. Ngunit ang pag-atras ay hindi na rin opsyon dahil ang may unit ng US at Pilipinas ay naksara na sa daan pabalik. Ang Pilipinas mula sa pagiging biktima ay nagiging libingan para sa isang dambuhalang hukbo. Sa Beijing, ang Politburo ay nakpulong magdamag. Ang ilang mga general ay nanawagan para sa pagpapalawak ng operasyon upang direktang atakihin ang mga puwersa ng US, ngunit nakbabala ang ilan na iyon ay magti-trigger ng chain reaction na hahantong sa digmaang pandaigdig. Sa kabilang panig ng Pasipiko, gising din ang Washington. Iniulat ng National Security Advisor ang pinsala sa Tuyen Fleet sa Pangulo. Nawalan tayo ng isang destroyer, dalawa malubhang nasira, ngunit naharang natin ang kanilang pangalawang missile attack. Tumingin ang Pangulo sa paligid ng silid at sinabing, kung hindi sila titigil, tatawid tayo sa linyang walang sinuman ang gustong tawirin. Sa larangan ng digmaan nagsimula ng umulan. Ang tubig-ulan ay humalo sa putik at dugo. Humina ang putukan hindi dahil sa kapayapaan kundi dahil wala nang ipuputok. Ang mapagod na sundalo ay sumandal sa masira-sirang sasakyan, ang kanilang mamata ay nakatitig sa malayo. Ngunit sa likod ng makapal na ulap, isang bagong maliwanag na tuldok ang lumitaw. Isang signal mula sa isang military satellite ng Sina na muling na-activate. Nangangahulugan iyon na ang bagyo ay hindi pa tapos. Umatras lang ito ng isang hakbang bago bumalik ng mas malakas kaysa dati. Sabado ng umaga sa lupain ng Pilipinas, ang mahinang sikat ng araw ay tumagos sa makapal na kulay abong usok. Ang dating luntiang kapatagan sa silangan ngayon ay isa na lamang kulay abong larawan. Ang mapalayan ay sunok, ang matulay ay gumuho. Ang masira-sirang tangka ay nakapatong-patong na parang dabuhalang tumpok bakal. Sa Temporary Joint US-Philippines Command Center sa Clark, inulat ng radar na ang mga Chinese armored column ay nagkawatak-watak pa rin, ngunit hindi na konektado sa mga supply unit o command center. Ang manatitirang tangke ay paubos na ang gasolina. Marami ang iniwan sa gitnang bukit. Sa dagat, pinanatili ng US fleet ang isang defensive formation sa baybayin ng Dagat Sulu. Malaki ang pinsala nila. Maraming barko ang nakatagilit pa rin dahil sa mga butas. Ang amoy nga usok langis at sunok na bakal ay nangingibabaw pa rin. Isang batang opisyal ang tumingin sa dagat bumubulong na katayo-tayo sa gitna ng libingan ng babakal na halimaw. Tama siya, dahil sa buong katubigan na iyon ang masira-sirang barko ng Sina at US ay nakalat halo-halong may mga mansangang langis. Mula sa Beijing, isang tahimik na utos ng pag-atras ang ipinadala. Ang manatitirang unit sa Cambodia ay nagsimulang umatras, ngunit ang daan pabalik ay sarado na. Ang convoy ay naipit sa makikitid na kalsada sa gitna ng makapaminsan-minsang pagsabok mula sa mga UAV. Isang matandang opisyal ang bumulong sa kanyang kasama na karating na tayo ng napakalayo. Sa Washington, pagkatapos ng 12-12 ng oras ng
lihim na negosasyon sa pamamagitan ng mga diplomatic channel na pinamagitanan ng United Nations isang pansamantalang tigil-putukan ang nilagdaan. Walang nadeklara ng tagumpay, walang nangahas na tawagin itong kapayapaan. Ang mundo ay nakahinga ng maluwak ngunit nanatiling tahimik na parang nagising mula sa isang bangungot. Ang malalaking news agency ay gumamit lamang ng salitang ang operasyon sa Cambodia, Pilipinas ay nagtapos sa isang walang katulad na makataong kalamidad. Sa larangan ng digmaan tumigil ang putukan, nagsimulang umulan. Humupa ang usok na naglantat sa isang sirang tanawin na abot tanaw. Sa isang palayan malapit sa Cagayan de Oro naglakat ang mga sundalong Amerikano at Pilipino sa gitna ng mga sunok na sasakyan naghahanap ng mga nakaligtas. Isang batang sundalong Pilipino ang natakpuan ang kanyang kasamahan na kasandal sa isang suno na Type 99A. Ang kanyang kamay ay mahigpit pa ring nakahawak sa watawat ng Pilipinas. Patay na siya. Ang kanyang mata ay nananatiling dilat nakatingin sa kanluran. Sa kalangitan ang mga rescue helicopter ay umiikot, hinihila ang mga sugatan. Isang larawan ang kumalat sa buong mundo. Isang sundalong Pilipino na nakatayo sa gitna ng isang sunog. Napalayan ang kanyang kamay ay itinaas, ang kanyang helmet, ang kanyang mamata ay nakatitik diretso sa langit. Sa likuran niya ay ang umuusok pang malabi ng isang tangkang sino. Ang larawang iyon ay naging simbolo ng halaga ng modernong digmaan. Samantala sa aircraft carrier na USS Ronald Reagan, natanggap ni Admiral Green ang balita na pansamantalang tumigil ang labanan. Nanatili siyang nakaupo sandali sa command room nakatingin sa mapa na puno ng pulang tuldok na ngayon ay nawala na. Kinuha niya ang isang larawan ng kanyang pamilya at mapait na ngumiti. Admiral, sabi ng isang aide, kinumpirma ng Washington ang tigil-putukan ay epektibo simula 18:00 tumango si Green. Tumayo siya tumingin sa dagat. Ang araw ay lumulubok. Ang pulang liwanag ay bumalot sa abot tanaw sumasalamin sa maalon na parang tinunaw na bakal. Bumulong siya, halos hindi marinig, walang nanalo sa larong ito. Tanging ang karagatan ang nakakaalam ng lahat. Sa Phnom Penh, ang lugar na dating command center ng operasyon, ang malalim na bunker sa ilalim ng lupa ngayon ay alabok na lamang. Sa ibabaw nagsimulang bumalik ang nga sibilyan sa lungsod. Nakita nila ang magahaligi nga itim na usok mga sirang gusali. Isang matandang babaeng Cambodian ang nakaupo sa gilid ng kalsada, bumubulong sa nanginginig na boses, ang digmaan ay walang kinikilalang hangganan. Tanging pakuha lang ang alam nito. Ang nga salitang iyon ay naitala ng isang mamahayag at kumalat sa social media na naging epitaph sa isang baliw na panahon. Pagkalipas ng ilang araw, dumating sa Pilipinas ang mga internasyonal na delegasyon. Nagdala sila ng mga puting watawat, rescue equipment at pagkain. Isa-isang bumaba ang mga medical team mula sa eroplano. Tumingin sa paligid, lahat ay natigilan. Sinabi ngang isang kinatawan ng UN ang digmaang ito ay hindi lamang sumunok sa lupa kundi sinunog din ang tiwala ng sangkatauhan. Sa Beijing, tahimik ang media. Tanging isang maikling pahaya ang inilabas na abot ng operasyon, ang layunin nito na lumikha ng katatagan sa rehiyon. Walang naniwala ngunit walang nangahas na tumutol. Habang sa Maynila lumabas ang mga tao upang magsindig ang kanila bilang pag-alaala sa mga nasawi. Isang buwan ang lumipas, ang huling set ng satellite image ay naitala ang larangan ng digmaan. Ang masunok na lugar at ang dagat kanlurang Pilipinas ay natatakpan ng malalaking itim na mansa ng langis. Ang mga internasyonal na rutang ang pagpapadala ay nanatiling sarado. Libo-libong na cargo ship ang na-stranded. Ang ekonomiya sa rehiyon ay gumuho. Nayanik ang pandaigdigang pamilihan. Tinawag ito nga eksperto na ikalawang krisis sa pinansyal ng Asya, ngunit hindi kayang ilarawan ng numero ang lahat. Ang tunay na pagkawala ay wala sa masarap. Nasa matang walang laman ng nakaligtas. Isang tahimik na hapon sa silangang Pilipinas, ang mahinang hangin ay umihip. Sa mapalaya na nagsisimula palang bumangon. Isang matandang magsasaka ang ibinaon ang kanyang kinakalawang na asarol sa lupa, tumingin sa malayo kung saan dating larangan ng digmaan bumulong. Ang lupa ay narito pa ngunit ang matao ay wala na. Sa baybayin ang mga alon ay marahang humampas sa 20 degree na nakatagilit na pagkawasak ng
USS Ronald Reagan na ngayon ay hinila pabalik bilang isang maputlang pilak na alaala ng digmaan. Sa sunok na flight deck, ang hangin ng dagat ay humuhuni na parang isang panahoy ng bakal. Paksapit ng dilim ang liwanag ng buwan ay tumama sa ibabaw ng tubig. Lahat ay tila bumalik sa kapayapaan. Ngunit sa kalaliman ng karagatan, ang ngalabi ay nananatiling nakahimlay doon, tahimik, malamig bilang isang paalala. Ang mundo na dating ipinagmamalaki, ang teknolohiya ay sa huli ay winasa ng sarili nitong nilikha. Walang nakwagi, walang karangalan. Tanging mapaklat na umaabot mula sa lupa hanggang sa kailaliman ng dagat. Isang hindi nakikitang alingaw-ngaw ang nagpapaalala sa sangkatauhan na ang kapayapaan ay hindi isang bagay na madaling makuha. Ang digmaan ay naktapos hindi sa pamamagitan ng putok ng baril kundi ng katahimikan. At sa katahimikang iyon, maririnig ang buntong hininga ng buong sangkatauhan ng mapagtanto na ang tunay na kapangyarihan ay wala sa lakas kang baril kundi sa kakayahang huminto bago pa huli ang lahat.